Pansin ko agad ang lingunan ng mga empleyado, pagkapasok pa lang namin sa lobby ng company building. Nasasanay na ako, ang hindi ko lang talaga magawang palampasin, ay ang mga tingin nilang may panghuhusga. Alam na alam ko ang mga chismis na nakuha ko lang ang trabahong ito dahil boyfriend ko si Tyrone, at hindi talaga ako nagkaroon ng mga kasanayang angkop sa aking posisyon. Gusto ko na lang isampal sa kanila ang diploma ko at ang matataas kong grade. Pero wala na talaga akong oras para doon. May mga bagay rin akong kailangang unahin, kaysa patulan ng mga taong inggit. Tyrone, lahat kami ay napatingin sa entrance ng building nang umalingaw-ngaw ang malakas at napakatinis na bows ng isang babaeng, nakasuot ng dark red fitted dress, dark red stilettos, and dark red bag. Putok na putok din ang lobby niya, na tila sinuntok ng 10 demonyo sa pula. Litaw na litaw ang kaputian niya, dahil sa kulay na suot. Nandito na siya, bulong ni Tyrone sa akin bago niya kinuha ang kamay ko, at marahang hinawakan. Oras na para magtrabaho, Claudine. Bulong niya sa akin bago hinarap si Cassandra. Hindi ko talaga maitatanggi na sobrang ganda niya. Magandang maganda siya, kaso mukhang tagilid sa personality. Hindi rin bumagay sa western features niya, ang matinis niyang boses. Natigilan ako sa mga naiisip. Bakit ko ba siya hinuhusgahan? Bakit tila nakikipag-compete ako sa kanya? Please, wag mong sirain ang araw ko, Cassandra. Matigas na sabi ni Tyrone, nang makalapit ang babae sa amin. Kita ko kung paano niya ako tiningnan mula ulo hanggang paa, sabay irap sa akin bago matamis na ngumiti kay Tyrone. Hindi ako nandito para sirain ang araw mo, handsome. Nandito ako para pagandahin ito, pagandahin sa pamamagitan ng pagpaparangal sa iyo ng aking presensya at hindi lamang sa cheap, pangkaraniwang isa dyan. Aniya bago muling tumingin sa akin. May kung anong pamitik na ugat sa ulo ko. Biglang nabuhay ang dugong kalye ko, na matagal ko na sanang kinalimutan. Pero kinontrol ko ang sarili ko. Hindi ako pwedeng magpadala sa mga par-inig niya. Ganito ba mang-away ang mga mayayaman? Puro par-inig. Kung idaan na lang kaya namin sa sabunutan at santukan. Hindi ko kailangan ng presensya mo dito, Cassandra. Malamig na tugon ni Tyrone bago niya ako hinila palapit sa kanya, kasunod ng dahan-daang paggapang ng kamay nito sa aking baywang. Sobrang sapat na sa akin ang presensya ng girlfriend ko. Hirit niya bago tumingin sa akin, at matamis na ngumiti. Right, babe. Ramdam ko ang pasimpleng pagpisil niya sa baywang ko, at tiningnan ko ito bilang senyales niya, para sumakay sa kanyang palabas. Kaya naman, matamis akong ngumiti sa kanya at mahinang hinampas ang dibdib niya. Oh silly, not here, babe. Ang daming tao, nakakahiya. Medyo malanding tugon ko, at mahinang humagikik. Why don't we take it to your office? Dagdag ko pero sakto lang, na si Cassandra lang ang makakarinig. At saka, malapit na tayong malate sa trabaho. Good idea, tugon niya, bago ako ginabayan papunta sa elevator. Akala ko'y susuko na si Cassandra, pero sumunod pa talaga. Gustong gusto ko pa namang lumayo na kay Tyrone, dahil kinikilabutan ako. Ngunit ang maputlang bruhang ito ay hindi sumusuko. Where do you think you're going? Tanong ni Tyrone sa kanya, pero ngumisi lang siya sa amin at pumasok na sa loob ng elevator. Wala na kaming nagawa kundi ang pumasok na rin. Nagsisimula na akong mairita, dahil mukhang walang balak si Cassandra na tantanan kami. Malamang na naghahanap siya ng butas, para mapatunayan na nagpapanggap lang kami. Pero hindi ko hahayaang mangyari yun, not when I have already come this far for this act to succeed. Dinamay ko na pati anak ko. Babe, paglalambing ko kay Tyrone. Sa tingin ko may nakalimutan ka. What is it? Mahina hong tugon niya sa akin, sabay tingin sa mga mata ko. My morning kiss. Sambit ko at ngumuso sa kanya. Gusto ko na lang sakalin ang sarili ko sa mga pinagsasasabi ko, pero wala na akong magagawa kundi ang ituloy-tuloy ang paglalamang ko, sa tarantadong lalaking to. Oh, right. Aniya at mabilis na hinapit ang baywang ko, at walang pagdadalawang isip akong siniil ng halik. Hindi ko yun inasahan. I was expecting na bibigyan niya lang ako ng isang halik sa noo ko. Lalayo na sana ako sa kanya, nang idiin niya ang labi niya. Mas idiniin niya ang labi niya, at sinimulan akong halikan ng mapusok. Nalalasahan ko ang mint sa bibig niya, habang ginagalugad niya ang dila ko.
Sinubukan ko siyang itulak palayo pero hindi niya ako binibitawan. Ramdam ko nang unti-unti na akong nadadala sa mga halik niya, kahit na alam kong pinagmamasdan kami ni Cassandra. Magsitigil kayo, tili ni Cassandra, at doon lang ako nagpasalamat sa kanya. Wala ba kayong respeto? Aniya at umawang pa ang bibig. Making out in broad daylight right in front of me. Hindi makapaniwalang sabi niya. Why would we care about you anyway? Walang emosyong tugon ni Tyrone. Ako ang fiancé mo for God's sake Tyrone. Aniya at sinaman ako ng tingin. And you, kabit ka lang. Uminom ka na ba ng iyong gamot para sugpuin ang iyong mga maling akala Cassandra? Mapang-asar na sabi ni Tyrone sa babae, bago niya hinila ang baywang ko. You're in no way my fiancé. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, na wala ng silbi ang kasunduan ng mga magulang natin. Matigas niyang sambit. If you're that insistent, then dig my father's grave and make him tell me to marry you. Kita ko kung paano umawang ang bibig ng babae. Aren't you going to honor your father? Honor him for what? For ruining my life. Mabilis na tugon ng lalaki. Nabigla ako nang marinig kung paano niya sinabi ang mga salitang iyon. Napuno ito ng pagkadismaya at galit. Wala nang ibang ginawa yun kundi pahirapan ako. Kahit patay na siya, puro pahirap lang ang iniwan niya sa akin. Kaya sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba, ay pararangalan ko ang isang walang kwentang salita ng patay na tao? Hindi nakapagsalita si Cassandra, sakto rin na tumunog na ang elevator. Pagkabukas nito, ay agad siyang lumabas. Ni hindi na niya ako hinintay. Malamang nagalit siya, talagang nagalit siya dahil nakalimutan niya ang aming pagpapanggap, at umalis ng ganon. Nang tingnan ko si Cassandra, ay mukhang nabigla rin siya. Saglit kaming nagkatinginan, pero agad din akong sumunod kay Tyrone. Ito ba ay pagpapanggap pa rin o totoo talaga ang mga sinabi niya, at ang emosyong nilalaman ng mga salitang binitawan niya? Good morning Claudine, bati sa akin ni Audrey, bago siya mabilis na lumapit. Nag-away ba kayo ni Sir Tyrone? Pabulong niyang tanong. Bakit mo nasabi? Pagmamaang-maangan ko. Well, hindi kayo magkasabay na pumasok, tapos halos mag-isang linya na ang kilay niya sa labis na pagkunot ng noo niya. Sagot niya sa akin. Mukhang totoong ang nenes siya. Just a misunderstanding. Sabi ko na lang sa kanya bago ako nagpaalam, at agad na sumunod sa opisina ni Tyrone. Pagkapasok ko, ay ramdam kong ibang-iba ang hangin. Dama ko ang bigat. Mukhang wala talaga sa mood si Tyrone, kaya hindi ko na lang din siya kinulit. Gusto ko pa sana siyang tanungin kung bakit nagalit siya ng ganon, pero tingin ko'y masyado na yun personal, kaya hinayaan ko na lang siya. Tahimik akong umupo at binuksan ang computer para magsimulang magtrabaho. Pero napamura na lang ako nang sumunod si Cassandra, na para bang hindi pa rin siya nakakaramdam. Nagalit sa kanya si Tyrone. Tyrone, tawag nito sa lalaki. Labas! Malamig na sambit ng lalaki. Lumabas ka sa opisina ko, kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga security ko. Singhal nito, dahilan para mapapitlag ang babae. Look, ang sabi ko, umalis ka na. Putol nito sa dapat sana'y sasabihin ni Cassandra. Gaano ka ba katanga, para hindi maintindihan ang salitang leave, Cassandra? Gaano ka kabobo, para hindi mo maintindihan na ayaw kitang makita, na walang kasalang magaganap dahil hindi kita gusto? Nagulat ako sa pagsabog ni Tyrone. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya ang mga salitang iyon, sa ganoong paraan. Kahit hindi ako ang sinabihan niya ng mga salitang, yun, ay pakiramdam ko'y nanliit ako. Hindi nagsalita si Cassandra, tumango lang siya bago tumalikod. Babalik ako kapag kalmado ka na. Again, I will stand firm, itutuloy ko ang kasalan natin. Nakagat ko na lang ang labi ko, dahil damang-dama ko ang pagtindi ng galit ng lalaki. Bakit kasi sinabi niya pa yun? Hindi niya dapat sinabi ang mga salitang iyon. Hindi rin nag-iisip tong babaeng to eh. Cassandra, huwag mong ubusin ang pasensya ko, at baka ako mismo ang kumaladkad sa iyo palabas ng opisina ko. Mariin at gigil niyang sambit. Nagdidilim ang paningin ko sa iyo. Ramdam kong seryoso na siya sa mga sinabi niya, kaya mabilis akong tumayo, at hinila na si Cassandra palabas ng opisina. Nagpumiglas pa ito't nagpumilit na bumalik, pero hindi ko na siya hinayaan pa.
Sinabihan ko rin si Audrey na tumawag ng security para samahan si Cassandra palabas ng opisina. Pagkasara ko ng pinto, ay inilock ko ito bago ko binalingan si Tyrone. Alam kong galit ka, pero hindi mo na dapat sinabi ang mga salitang yun, Tyrone. Pwede mo. Tumahimik ka. Matigas niyang putol sa sinasabi ko. Sino ka para sermonan ako? Baka nakakalimutan mo kung sino ka lang. Huwag kang lalampas sa linya, Claudine. Nakagat ko ang labi ko dahil hindi ko na rin napigil ang menace. Okay, sabi ko na lang at ikinuyom ang kamay ko sa inis. Huminga ko ng malalim bago ako pag-alit na umupo at malakas na nagtipa sa keyboard. Doon ko inilabas ang inis ko sa kanya. Buwisit, hinayupak talaga, ang sama ng ugali. Mabuti na lang at hindi nagmana si Charlie sa kanya. Habang minumura at sinusumpa ko siya sa isipan ko, ay napaisip din ako, kung bakit ganun na lang ang naging reaksyon niya. Hindi ko tuloy mapigil ang mapaisip kung anong buhay ba ang mayroon siya, para maging ganun ang ugali niya. Pero buwisit pa rin siya, dahil dinamay niya ako sa galit niya. Buong araw kong hindi pinansin si Tyrone. Good thing hindi na bumalik pa si Cassandra, dahil hindi ko talaga kayang magpanggap sa ngayon. I hate him. I am freaking mad at him for lashing out at me like that, na para bang ako ang may kasalanan ng pagkasira ng mood niya. I was just trying to aware him, that what he said were way too below Cassandra's belt. Tiningnan ko ang oras dahil Katie na akong umuwi, pero napamura na lang ako sa isipan ko, nang makitang 3:00 pa lang. Kailangan ko pang magtiis ng 2 oras kasama siya. Claudine, pinadalhan kita ng listahan ng mga appointment mula kay Audrey. Ayusin mo ang aking schedule at siguraduhin hindi sila magkakapatong. Nga pala, siguraduhin mo na hindi lalagpas ng 5 PM ang schedule in the next 30 days. Aniya habang nasa laptop lang ang tingin. Got it, sir. Malamig kong tugon. But I don't think I can finish it without working overtime. Pahabol ko sa kanya, dahil baka mag-expect siyang kaya kong gawin ang pinapagawa niya, sa loob lang ng 2 oras. Then continue it again tomorrow. Aniya, we can't work overtime today dahil may lakad tayo with Charlie, remember? Paalala niya sa akin. Tama pala, muntik na akong makalimot dahil sa inis na nararamdaman ko sa kanya. Okay po, tugon ko na lang at sinimulan ang ipinapagawa niya sa akin. Laking pasasalamat ko at may ipinagawa siya sa akin dahil hindi ko na namalayan ang oras. Mabilis na pamatak ang 5 PM. Dali-dali akong nagligpit ng mga gamit, dahil Katie na akong umuwi. Bakit ka nagmamadali? Tanong niya sa akin, habang nagliligpit din siya ng mga gamit niya. Hindi po ako nagmamadali, mahinang tugon ko. Pero sa nakikita ko, nagmamadali ka. Hindi nga, hindi ko na napigil ang mayrita sa kanya. Baka akala niya, nakalimutan ko na ang ginawa niya sa akin kanina. Kung makapag-usap siya ng casual, ay parang hindi niya ako na-offend kanina. Galit ka ba? Tanong niya, bago sinipat ang mukha ko. Bakit naman ako magagalit? Huminga ako ng malalalim, para pakalmayan ang sarili ko. Mas ninas kasi ako sa kanya nang tanungin niya ako. May rason po ba para magalit ako? Tumingin lang siya sa akin, bago marahang bumuga ng hangin. Nothing. Umawang ang bibig ko, at talagang hindi siya aware, kung anong rason ng inis ko. Grabe, nothing. Inis kong tugon sa kanya, at pasimple siyang inirapan. Okay, fair na, Aniya, mauna ka na po, may dadaanan pa ako. Malamig kong sabi sa kanya, bago ko kinuha ang bag ko. Matagal ba o mabilis lang? If it's the latter, then I'll go with you. Go with you mo mukha mo. Hindi na po, mauna na kayo. Giit ko sa kanya, ayokong sayangin ang oras nyo. Nakakahiya. Hindi ko alam kung ako lang, pero iba ang tono ng pananalita mo. Aniya, ngayon mo lang napansin. Paano nyo naman po nasabi, sir? Pagmamaang-maangan ko, pero sa kaloob-looban ko, ay gustong-gusto ko na siyang sabunutan. Nararamdaman ko lang, feeling mo lang yun. Walang emosyon kong sabi sa kanya, at patagang umirap. Sige na po, mauna na kayo sa bahay at susunod lang ako. Sabi ko na sa kanya at nauna nang umalis. Sinubukan pa niya akong tawagin, pero hindi ko na siya nilingon. May gana pang magtanong kung galit ba ako. Sino ba namang hindi? Buwisit siya. Oh, akala ko ba matatagalan ka?
Halos magkasabay lang tayong dumating. Bungad sa akin ni Tyrone, nang makapasok ako ng bahay. Saan ka pala pumunta? Sa akin na lang po yun. Tugon ko sa kanya. Hindi rin naman natuloy dahil hindi siya makakapunta. Pagsisinungaling ko, pero ang totoo, ay ayoko lang sumabay sa kanya. Nagtaksi lang ako pauwi. Mommy, Daddy Tyrone, sabay kaming napalingon sa may pool area, nang marinig namin ang boses ni Charlie. Kasama niya ang nani niya, na mukhang pagod na pagod. Marahil ay hindi nito nasabayan ang kakulaitan ng bata. Welcome home. Nakangiting salubong nito sa amin, bago nagmano sa amin. I'm home anak. Nakangiting tugon ko sa kanya. Nagbehave ka lang ba the whole day? Tanong ko sa kanya bago hinarap si Ann. Hindi naman siguro pinasakit ni Charlie ang ulo mo no. Medyo nahihiyang tanong ko sa kanya. Alam ko kasing may kakulaitan ng bata. Hindi naman po ma'am. Sakto lang, Anya. Thank you Ann. Sincere kong pasasalamat. Nagmerienda ka na ba? Yes po. Kumain po kami ni Charlie kaninang 3 p.m. Sige, salamat ulit sa pagbabantay sa anak ko. Kung wala ka nang gagawin, pwede ka nang umuwi para makapagpahinga ka na rin. Marahang sabi ko, at matamis siyang nginitian. Bukas ulit, tumango lang siya at ngumiti, bago nagpaalam sa akin at kay Tyrone. Pagkatapos ay nagpaalam na rin siya kay Charlie bago tuluyang umalis. Fair na, sabik na sabi ni Charlie sa amin. Kay laki ng ngisi niya, habang palaipat-lipat ang tingin sa amin ni Tyrone. Kain na tayo kwek-kwek at isaw. Fair na, pakantang dagdag nito, bago hinawakan ang kamay ko at kamay ni Tyrone, at sabay kaming hinila papunta sa pinto. Wala na kaming nagawa, kundi ang magpahila sa kanya. Balak ko pa sanang magbihis, pero mamaya na lang. Kamusta trabaho mommy? Tanong ni Charlie sa akin, habang nasa elevator kami. Are you tired? Konti, tipid kong tugon, at matamis na ngumiti sa kanya. But mama's fine. How about you Daddy Tyrone? Napatingin ako kay Tyrone, para abangan ang magiging reaksyon niya. Inaasahan ko na hindi niya papansinin ang anak ko, dahil pakiramdam ko'y wala ito sa mood para sakyan ang kakulaitan ni Charlie, pero nabigla ako nang ngumiti ito, at marahang ginulo ang ulo ng bata. It's fine. Nakakapagod, pero ayos lang. Yuko ka po, sabi ni Charlie at hinila pababa ang lalaki. At nang magpantay ang kanilang katawan, ay niyakap ito ng bata. Mommy said, that my hug kisses away her pagod. And gusto ko wala rin pagod mo, kaya hug kita. Thank you Charlie. Pabulong nitong tugon, at niyakap pabalik ang bata. Kahit papaano, nawala nga ang pagod ko. Napairap na lang ako. Ang galing talagang magpanggap. Ilagay mo lang ang kahit anong gusto mo. Huwag mo nang tingnan ang mga presyo. Sabi ni Tyrone sa akin, nang makapasok kami sa supermarket ng mall na pinuntahan namin. May hila-hila kaming dalawang cart, isa sa akin na lalagyan ko ng mga essentials goods, at isa sa kanya na pupunuin daw nila ni Charlie. Anak, don't be greedy okay? Paalala ko sa bata, na nakasakay sa cart. Mahirap na, at baka ay sambat pa sa akin ng tarantado niyang ama, ang magagastos nila. Huwag ka masyadong maglalagay. Okay mommy, nakangiting tugon niya, bago binalingan ang lalaki. Let's go Daddy Tyrone. Tumango lang ang lalaki, at itinulak na ang cart palayo sa akin. Ako naman ay kinuha ang listahan na ginawa ko kanina, habang bumabiyahe kami. Halos kalahating oras din akong naglibot. Punong-puno ang cart ko at nahihirapan na akong magtulak, dahil isinali ko rin sa listahan ng mga canned beer at iba pang mga inumin, na inihabilin sa akin ni Tyrone. Nang matapos ako, ay tinawagan ko na siya para alamin kung nasaan sila. Nasa counter na pala sila at naghihintay na lang sa akin, kaya dali-dali na akong pumunta sa kanila. At nang makarating ako roon, ay nagulat pa ako nang makitang punong-puno ng snack, ang cart na dala nila. Mommy ang daming binili ni Daddy Tyrone sa akin. Nakangising sabi ng anak ko, nang makalapit ako. Ako ang pumili ng lahat ng ito. Sabat ni Tyrone, bago pa man ako makapagsalita. Ilang pakete lang ng biskwit at tsokolate ang gusto at kanyang kinuha, pero sa tingin ko ay hindi pa ito sapat. Panipi. Tumango lang ako sa kanya. Thank you, tipid kong tugon. Here, aniya sabay bigay sa akin ng isang itim na card. Ikaw na muna rito, may pupuntahan lang kami. Dagdag niya bago kinarga ang bata,
at dali-daling umalis nang hindi man lang ako pinagsasalita. Napabuga na lang ako ng hangin sabay iling, at ipinapunch na ang mga pinamili namin. Kitang-kita ko pa kung paano mamilog ang mga mata ng cashier, nang ibigay ko sa kanya ang black card na iniwan sa akin ni Tyrone. Dahil doon, ay agad akong napasearch sa internet, at dalawa na kami ng cashier na namilog ang mga mata. It was a freaking black credit card. At hindi ito basta-bastang ibinibigay kung kani-kanino lang. Tanging mga mayayaman lang ang mostly qualified dito. Well, bakit pa nga ba ako nagugulat? Tyrone is filthy rich. At mas yayaman pa yata siya, kapag na-transfer na sa pangalan niya, ang kayamanan ng namayapan niyang ama. Dito na lang muna sa gilid, John. Sabi ko sa packer na nag-assist sa akin. Hintayin ko na lang dito ang mga kasama ko. Dagdag ko sabay abot sa kanya ng tip. Tawagin kita ulit mamaya ha. Papatulong ako. Sige po ma'am. Matik yan. Nakangiting tugon niya, bago siya tuluyang umalis. Nang makaupo ako, ay tinawagan ko na si Tyrone. Nakailang ring pa bago siya tuluyang sumagot. You done? Bungad niya. Yes. Nandito na po ako sa waiting area. Nasaan na po ba kayo? Okay, we'll be there in a bit. 5 minutes. Aniya at pinatay na ang cellphone. Maya-maya pa ay natano ko na sila at agad akong napatayo, nang makita kong may daladalang malaking robot na laruan si Charlie. Mommy look, nakangising sabi niya, this is so cool. Anak, hindi ba't sinabi ko na wag kang hihingi? Bungad ko sa kanya, at hindi napigil ang mango nut ang noo. Pero hindi ako naghingi mommy. Daddy Tyrone gave this to me. Nakangusong sabi niya gift niya to for me. Tiningnan ko si Tyrone at handa na sana akong rat-ratan siya, nang sumalubong sa akin ang isang bouquet ng tulips. And this for you, marahang sabi niya, at tipid na ngumiti sa akin. Para saan naman yan? Pagsusungit ko, kahit nasa loob-loob ko, ay nasorpresa ako sa pabouquet niya. Peace offering. Aniya at tuluyan itong ibinigay sa akin. Alam kong napag-alitan kita kanina, at hindi talaga ako nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng tawad, kaya heto. Hindi naman ako galit. Pagdedini ko at pasimpleng inamoy ang bulaklak, at para na rin itago ang pagsilay ng ngiti sa lobby ko. I know you were. Giit niya, ang cold mo kaya kanina at tahimik ka pa. Hindi nga, fine. Kung hindi ka galit, okay. Pero alam kong may nagawa akong ikinagalit mo, so yeah, peace offering ko yan, Aniya. Pwede naman kasing mag-sorry na lang, bulong ko. Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, tara na at ilagay na natin tong mga kahon sa kotse, at nang makakain na tayo ng kwek-kwek at isaw. Sabi ko na lang sa kanya. Pero okay na tayo, hindi ka nagalit sa akin. Pangungulit niya. Hindi nga ako galit, smile ka nga, Tyrone, kunot noong saway ko sa kanya. Galit ka, ewan ko sa'yo, sabi ko na lang at tinalikuran siya. Kasabay noon ay ang pag-angat ng sulok ng lobby ko, pero agad ding sumimangot nang may napagtanto. Anak nang, bouquet lang ngumingiti ka na Claudine. Umayos ka, ang rupok mo. So, this is where you eat. Bakas ang pagkadismaya sa mukha ni Tyrone, nang bumaba kami sa gilid ng kalsada, kung saan may mga street food vendor. This is where you buy those kwek-kwek and isaw. Yes, tugon ko sa kanya. Sure akong hindi ka pa nakakapunta rito. Hindi pa talaga, at sa tingin ko ay hindi na ako mapupunta sa lugar na ito, kung hindi dahil sa inyo ni Charlie. Aniya. Well, ganun talaga pag mayayaman. But let me tell you this, iba ang sarap ng street food. Paninigurado ko sa kanya bago ko binalingan ang anak ko, na kanina pa atat na kumain. Let's go Charlie. Nauna na kaming lumapit, kaya wala nang nagawa si Tyrone kundi ang sumunod. Kita ko kung paano niya igala ang tingin sa paligid, at kung paano siya umiwas sa mga taong nagkukumpulan sa harap ng tindero. Mommy, kain na tayo, pangungulit ni Charlie sa akin, kaya pinahawak ko muna siya kay Tyrone, at nakipagsiksikan na ako at tumusok ng kwek-kwek at kumuha ng mga isaw. Nang matapos akong magbayad, ay agad ko nang hinanap ang dalawa, at nakita silang nakaupo sa gilid ng kalsada. Yehey! Pumapalakpak na reaksyon ng bata nang dumating ako. Kainan na. Ano ito? Kunot noong tanong ni Tyrone habang pinagmamasdan ang mga binili ko. Kumain ka na lang at malalaman mo.
Tugon ko bago inilapit sa kanya ang sausawan. Isawsaw mo rito para mas sumarap. Pansin ko ang pag-aalanggan niya, pero nang makita niya kami ni Charlie na sarap sa kinakain namin, ay isinubo na rin niya ang ibinigay ko sa kanya. Tumango-tango siya habang ninunguya ang kwek-kwek. At nang ang isaw naman ang kainin niya, ay kumunat ang noo niya, at bahagyang tumagilid ang ulo habang ngumunguya. Nang maubos niya ang isa ay kumuha pa siya ng isang isaw, at isinawsaw sa suka, hanggang sa unti-unting umaliwalas ang mukha niya. This is good. Bulalas niya bago tumingin sa akin, at tumango-tango. Masarap. Di ba? Nakangiting segunda ko. Gusto mo pa? Kuha pa ako. Okay, isa pang 5 piraso para sa akin. Aniya at ibinigay sa akin ang black credit card niya. Cash lang po, sabi ko at ibinalik sa kanya ang black card niya. Ako na, libre ko na. Sigurado ka? Oo naman. Confident kong tugon. It's on me. Dagdag ko at nakipagsiksikan ulit. It's on me talaga, dahil hindi naman aabot ng 1,000 ang magagastos ko. Pagkabalik ko ay agad niyang sinunggaban ang mga isaw na dala ko. Kanina ay parang ayaw niya pang kumain, pero tingnan mo siya ngayon. This is so good. Paano ito ginawa? Tanong niya sa akin, habang magkasabay na kinakain ang 2 stick ng isaw. Saan gawa ito? Bituka ng manok. Tugon ko at ngumiti sa kanya. Hindi halata no. Chicken what? Chicken intestine. Paglilinaw ko, nilakasan ko pa talaga, para marinig niya ng maayos. What? Umalangaw-ngaw ang malakas niyang boses, dahilan para magsitinginan ng mga tao sa paligid. Kita ko kung paano gumalaw ang Adam's apple niya, kasunod ng paglobo ng kanyang pisngi. Rinig na rinig ko ang tunog ng nagbabadyang pagduwal niya. Hala, nataranta ako nang makitang pulang-pula na ang mukha nito, habang hawak-hawak ang kanyang bibig. Mabilis akong kumuha ng plastic bag at ibinigay sa kanya. Pagkakuha niya noon ay doon na siya nasuka. Ano bang pinakain mo sa akin? Nasa penthouse na kami at hanggang ngayon, ay wala pa ring kibo si Tyrone. Nakatulala lang siya, na para bang nasa ibang dimensyon ang kamalayan niya. Namumutla ang mga lobby niya, at tila nananamlay siya. Siguro dahil ilang beses siyang nasuka kanina. Ay ate an intestine, tula lang bulong niya, bago siya umakyat sa 2nd floor. Agad namang sumunod si Charlie sa kanya, at dinala ang bago nitong laruan. Napatitig na lang ako sa kanya, at hindi napigil ang magilty. Na-trauma siguro siya, sarap na sarap pa naman siya sa isaw. Sana pala, hindi ko na sinabi sa kanya kung saan yun gawa. Napailing na lang ako bago, nagdesisyon na i-organize ang mga pinamili naming groceries. Nang matapos ako, ay umakyat muna ako saglit sa 2nd floor para magbihis, dahil magluluto pa ako ng hapunan. At doon, nadatnan ko si Tyrone na nakahiga sa kama at nakatulalang nakatingin sa kisame, habang si Charlie naman ay nasa sahig at nilalaro ang bagong bailang laruan. Hindi ko tuloy alam kung maaawa ba ako sa kanya o matatawa. Pero pinili ko na lang na huwag siyang pansinin, at nagbihis na at nang makapagluto na ako. Kain na! Sigaw ko mula sa living room, dahil tinatamad na akong umakyat. Charlie, Tyrone, kakain na. Mommy ayaw daw kumain ni Daddy Tyrone. Sagot ni Charlie, bago siya bumaba sa hagdan. He said he's busog. Ganun ba? Tugon ko at pinuntahan siya. Sir, hindi ka po ba kakain? No, mahinang tugon niya, bago nagtalokbong ng kumot. Ayokong kumain ng kahit ano ngayong gabi. Napatango na lang ako, at pinabayaan siya. Hindi ko na rin siya pinilit dahil baka magalit pa. Hindi ko alam kung anong oras na, pero hindi man lang ako dinalaw ng antok. Binalingan ko ang mga katabi ko sa kama at napansing gising pa rin si Tyrone, habang si Charlie naman ay tulog na, habang yakap-yakap ang malaking larwang robot niya. Mukhang napansin ni Tyrone na nakatingin ako sa kanya, dahil lumingon siya sa gawi ko. Hindi ka makatulog? Tanong niya sa akin. Yeah, marahan siyang tumango bago bumangon. How about some beer? I think malamig na yung binili natin kanina. Aniya at tuluyang bumaba ng kama. It might help you sleep. Sige, tugon ko, at sumunod sa kanya sa baba. Kumuha siya ng 4 na cans ng beer. Inom tayo sa labas. Ang ganda ng view paggabi. Aniya bago pumunta sa poolside. At tama nga siya, ang ganda ng view. Liban sa malamig na hangin,
ay tanaw na tanaw ko rin ang halos kabuuhan ng syudad. Idagdag mo pa ang bilog na buwan na naghahari sa madilim na kalangitan. Sumandal kaming dalawa sa railings at pinagmasdan ang syudad sa baba namin. Pagkatapos ay inabot niya sa akin ang isang lata ng beer. Ito ang paborito kong lugar sa tuwing sinusubukan kong mag-relax. Aniya, ngunit ang lugar na ito ay parang impyerno kapag araw dahil napakainit. Dagdag niya. Tumango lang ako at tipid ng umiti bago uminom. I was expecting na mapait ang lasa ng beer pero hindi. Sakto lang ang pait. Sir, sorry nga pala kanina, panimula ko, dahil nagigilty talaga ako sa ginawa ko. Dapat sinabi ko na sayo bago mo hinayaang kumain yan. It's okay. Now we're even. Aniya at uminom na rin ng beer. Pero sa totoo lang, na-trauma ako. Hindi ko maalis sa ulo ko. At alam mo kung ano ang mas masama. Feeling ko kumain ako ng dumi. Dagdag niya at umiling. But it was good. Sana hindi mo nalang sinabi na intestine ng manok yun. Nagtanong ka kasi. Tugon ko. So kasalanan ko na. Napangiti na lang ako sa sinabi niya bago umiling. Kasalanan ko pa rin. Talaga, segunda niya. Pagkatapos ng usapang yun, ay nagkaroon na ng katahimikan sa pagitan namin. Nakatayo lang kami at pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod, habang hinahayaan ang malamig na hangin na dumampi sa aming mga mukha. At matapos ang ilang minuto, ay naubos na ang 4 na canned beers na dinala niya, kaya kumuha naman siya ng panibagong 4. Doon na kami lumipat, nilublab namin ang aming mga paa sa pool, at sa halip ay pinagmasdan ang buwan. Hindi ko rin alam kung bakit sinasabayan ko siya. Kamusta ang pagpapalaki ng isang bata na mag-isa? Bigla ang tanong niya sa akin, kaya napatingin ako sa kanya. Pero nang magkasalubong ang mga mata namin, ay agad kong iniwas ang tingin ko at ibinaling sa mga ilaw sa ilalim ng swimming pool. Mahirap, sobrang hirap, sagot ko sa kanya, pero kinakaya ko. Uminom ako ulit ng beer. Ramdam ko na ang pagsipa ng alkohol sa sistema ko, marahil ang dahilan kung bakit parang gusto kong mag-open up sa kanya. I don't want to prove na kailangan ko ang walang hiyang ama ng anak ko. Iginagapang ko ang pangangailangan ni Charlie, dahil gusto kong ipakita sa lahat, na hindi namin kailangan ng anak ko ang basurang iyon, gigil kong sambit. Hindi niya alam, na harap-harapan ko na pala siyang iniinsulto. Well, sana mabulok ang lalaking iyon sa impyerno. Aniya kaya hindi ko na napigil ang matawa. Sinumpa lang niya ang sarili niya. Hinding-hindi siya mabubulok sa impyerno, dahil siya ang sunod sa trono. Hirit ko. Baliw, naiiling niyang sabi at nekang isi rin, pero hindi niya alam, siya pala ang pinag-uusapan namin. Kung ano-ano pang pinag-usapan namin. But mostly, tungkol sa akin at sa mga pinagdaanan ko sa pagpapalaki kay Charlie. Curious daw kasi siya kung paano ko nagawang palakihin ng maayos, magalang, at mabait ang anak ko. Ramdam na ramdam ko nang nalalasing na ako. Lampas na ako sa limitasyon ko, kaya nagpaalam na ako sa kanya na mauuna na akong pumasok sa kwarto. At nang tatayo na sana ako, ay bigla akong nahilo kaya nawalan ako ng balanse. Napatili na lang ako, at hinayaan ang sariling mahulog sa pool. Sinubukan pa akong saluhin ni Tyrone, pero nahila ko lang siya, kaya dalawa kaming nahulog sa pool. Napatili ako sa lamig, at dahil sa medyo malalim na bahagi kami ng pool nahulog, ay napakapit ako sa kanya para hindi lumublob ang ulo ko sa tubig. But it was a wrong move. Sobrang lapit namin sa isa't isa. Ilang pulgada lang ang layo ng mukha niya sa mukha ko. At dahil magkaharap kami, ay hindi ko naiwasan ang mga titig niya. Ang mga titig niya mas nakakalunod pa, kaysa sa lalim ng swimming pool niya. Ibinaba ko ang tingin ko para sana iwasan ang kanyang mga mata, pero sumakto naman ang mga mata ko sa mamasa-masa, at mapula niyang mga lobby. Biglang nanuyo ang lalamunan ko kaya napalunok ako. Parang napaka-tempting ng lobby niya. Naaalala ko ang sensasyong naramdaman ko sa mga halik niya, 5 taon na ang nakalipas. Dama ko ang paglingkis ng isang braso niya sa baywang ko, kaya mas lalo pang damaykit ang katawan ko sa katawan niya, dahilan para unti-unting mabuhay ang init sa kaloob-looban ko, kahit pa nakalublab ako sa malamig na tubig. Dama ko rin ang pagtaas ng tensyon sa pagitan naming dalawa. Claudine, ayaw ko mang tumingin sa kanya, pero may kung anong puwersang humila sa aking mga mata, para salubungin ang mga titig niya. Sir,
Yutol kong tugon at muling napalunok. Hinintay kong sumagot siya. Pero imbes na sumagot ay tumitig lang siya sa aking mga mata, bago mabilis na idinampi ang lobby sa lobby ko. Sinubukan ko siyang itulak palayo, pero hindi niya ako hinayaan. Hinawakan niya ang likod ng ulo ko at hinila ako palapit para palalimin ang halik. Lasang-lasa ko ang beer sa bibig niya, pero hindi ko alam kung saan ako mas nalasing, doon ba, o sa mapusok niyang halik. Dahil na rin siguro sa alkohol, ay ramdam ko ang mabilis na pagkabuhay ng init sa aking katawan. Ang kanyang mga halik ay nagpaalab lamang sa aking katawan, na nagpabalik sa akin sa gabing iyon kung saan, pinaramdam niya sa akin ang lahat ng uri ng kasiyahan na aking naramdaman. Sunod-sunod na bumalik sa aking isipan ang mga alaalang pinagsaluhan namin ng gabing yun, ang init, ang tensyon, ang sarap. Napalunok ako, lagot na, masama to. Unti-unti na akong nadadala sa mga halik niya. Sino ba namang hindi kung napakasarap niyang humalik? Ang lambot pa ng lobby. Sinubukan ko siyang itulak muli, at nagtagumpay ako. Pero nung napatitig ako sa kanya, ang una kong nakita ay ang namumula niyang lobby, na tila inaakit akong angkinan nito. But I tried to contain my urges. Pilit kong pinakalma ang rumaragasang emosyon sa kaloob-looban ko. Hindi ako pwedeng sumuko ngayon. Hindi ako dapat matukso. Hindi ko kaya. Hindi dapat. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Masuyong tumingin sa akin ang namumungay niyang mga mata. Hindi ko alam, Claudine. Hindi ko alam, pero gusto kita. Mapang-akit niyang bulong, bago marahang kinagat ang ibabang lobby niya. I want you. Napalunok ako nang may naramdaman akong kung anong kiliti sa pagitan ng aking mga hita. Babalik na po ako sa loob. Hirap kong tugon dahil tinutupok na rin ng init ang loob ko. Huminga ko ng malalim bago iniwas ang tingin ko sa kanya. Sabay talikod at pumunta sa medyo mababaw na parte ng pool. Napansin kong sumunod siya, pero hindi ko na lang yun pinagtuunan ng pansin. I want him. I want so badly. Gusto kong muling maranasan ang sarap na ipinalasap niya sa akin, 5 taon na ang nakakaraan. I want to feel his warmth again. Maaaring ilang taon na ang nakalipas mula noong dinala niya ako sa kanyang langit, ngunit naaalala ko pa rin kung gaano ito kaluwalhati. Oo, maaring galit ako sa kanya. Pero hinding-hindi ko itatanggi ang katotohanan, pinasaya niya ako noong gabing iyon. Pero kailangan kong magpigil. Hindi ko dapat basta na lang isuko ang sarili ko sa kanya, dahil sa oras na ibigay kong muli ang sarili ko, hindi ko na alam kung mababawi ko pa ba ito. Natatakot ako na baka sa oras na muli kong marating ang langit sa piling niya, baka hanapin ko na. Aahon na sana ako sa pool, nang muling lumingkis ang magkabilang braso niya sa aking baywang, at niyakap niya ako patalikod. Idiniin niya ang katawan niya sa likod ko. Claudine, bulong niyang muli, bago ko naramdaman ang init ng kanyang hininga sa aking batok. Please, pagsusumamo niya, bago dumampi ang kanyang malambot na lobby sa aking balat. Nanigas ako sa ginawa niya. Ramdam ko ang pagkalat ng mumunting boltahe ng kuryente mula sa aking batok, papunta sa buong katawan ko. Dahilan para kumabog ng malakas at mabilis ang aking dibdib, at mag-init ang aking magkabilang pisngi. Sir, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Isang gabi lang, Claudine. Isang gabi lang, giit niya at sinimulang dampian ng halik ang aking batok, habang umaakyat ang isang kamay sa aking dibdib. Napamura na lang ako sa aking isipan nang maramdaman ko ang panghihina ng katawan ko, na tila ba'y nagpapaubaya ito at dinidinig ang pagsusumamo ni Tyrone. Sinalubong ako ng namumungay niyang mga mata. His azure eyes stared at me with overflowing desire. Pulang-pula na ang kanyang magkabilang pisngi at tainga, marahil sa init na nararamdaman. Bahagya ring nakaawang ang kanyang bibig, dahil sa mabibigat niyang paghinga. He's so hot. Freaking hot. Gusto kong tumakas, ngunit wala ng paraan. Na-corner na niya ako, at isang hakbang na lang ang layo niya sa akin. Pagbigyan mo na ako, kahit ngayong gabi lang, mapang-akit nitong sabi habang titig na titig sa akin, bago hinaplos ang aking pisngi gamit ang hintuturo niya. Medyo matagal ko nang pinipigilan ang sarili ko, Claudine, pero this time, hindi ko na kaya ko pang magpigil. Dagdag niya, bago dahan-dahang inilapit sa akin ang kanyang mukha. Masama to, nadadala na ako sa mga pang-aakit niya. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makatakas. Pero bago pa man ako makaisip ng paraan,
ay naramdaman ko na ang muling pagdampi ng lobby niya sa akin. At biglang nablangko ang isip ko, nang simulan niyang ipatong ang kanyang nakakabighaning mga lobby sa akin. Tuluyan na akong nanghina, bumagsak ang depensa ko, at tuluyang sinagot ng aking katawan ang tawag ng laman. Imbes na itulak siya palayo, ay kumapit ako sa magkabilang braso niya at nanlaban sa kanyang mga halik. Hinalikan ko siya pabalik. Hinalikan ko siya ng madamdamin at kasing lalim ng ginagawa niya. Lasang-lasa ko pa rin ang nakakalasing na bakas ng beer sa kanyang bibig, at lalo akong nalasing nito. Ito ay nagdulot sa akin ng init at pagkabaliw. Hindi ko na napigil ang ilang kiss ang magkabilang braso ko sa kanyang leeg, at gigil siyang hinalikan pabalik. Gumapang ang isang kamay niya sa likod ng aking ulo para mas laliman pa ang halikan namin, habang ang isa naman ay pumadaosdet sa baywang ko, para idikit ang katawan ko sa katawan niya. Saglit na naglayo ang aming mga labi ng kapwa kami maubusan ng hangin. Hingal na hingal kaming nagkatitigan, at kahit walang sinasabi, alam kong pareho kami ng iniisip.